Ang Hatol ng Kuneho, isang pabula mula sa Korea. Mga tauhan, lalaki, matulungin ngunit naging biktima ng kataksilan. Tigre, nagugutom, tuso at walang utang na loob. Puno ng pino, puno na galit sa mga tao dahil sa pagsira sa kalikasan. Baka, pagod at may hinanakit sa pagmamalabis ng tao. Kuneho, matalino, mapanuri at simbolo ng katarungan. Ang hatol ng kuneho. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang matanda na naglalakad sa kagubatan. Sa kanyang paglalakad, nakarinig siya ng malakas na pag-ungol. Sinundan niya ang tinig at natuklasan niya ang isang malaking tigre na nahulog sa isang malalim na hukay. "Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito," pagmamakaawa ng tigre. "Pangako, hindi kita sasaktan. Tatanawin kong malaking utang na loob ang iyong tulong at hindi ko ito kakalimutan habang buhay." Nag-alinlangan ang lalaki. "Baka kapag tinulungan kita ay kainin mo lamang ako." "Hinding-hindi ko gagawin iyan. Sumpa man," wika ng tigre. Dahil sa awa, humanap ang lalaki ng isang mahabang troso at inilagay ito sa hukay upang makaakyat ang tigre. Ngunit pagkalabas ng tigre, agad itong dinaluhong ang lalaki at naghandang kainin siya. "Teka, nangako ka sa akin," sigaw ng lalaki. "Walang utang na loob. Iyan ba ang isusukli mo sa pagliligtas ko sa buhay mo?" Tumawa ang tigre. "Nagugutom ako. Iyon ang batas ng kalikasan. Ang malakas, ang siyang nananaig." Upang maisalba ang sarili, iminungkahi ng lalaki na humingi muna sila ng hatol. "Kung sasabihin ng mga mahahatulan na dapat mo akong kainin, sige, tanggap ko. Pero kung hindi, palalayain mo ako." Sumagot ang puno ng pino ng may puot. "Oo, tignan mo kami. Kaming mga puno ang nagbibigay ng lilim at hangin. Ngunit ano ang ginagawa ng mga tao? Pinuputol ninyo kami para gawing bahay at kasangkapan. Wala kayong awa, kaya dapat ka lang kainin ng tigre." Nagdiwang ang tigre, ngunit humiling pa ng isa pang pagkakataon ang lalaki. Sunod nilang tinanong ang baka. "Baka, ano ang hatol mo?" Huminga ng malalim ang baka. "Sa simula pa lamang, kami na ang naglilingkod sa inyo. Inaararo namin ang inyong mga bukid at dinadala ang inyong mga kargamento. Pero kapag kami ay matanda na at hindi na makapagtrabaho, ano ang ginagawa ninyo? Kinakatay ninyo kami at kinakain. Tama lang na kainin ka ng tigre dahil ang mga tao ay mga taksil at walang pasasalamat." Halos mawalan na ng pag-asa ang lalaki. Akmang lulukso na ang tigre nang dumating ang isang kuneho. Pinakiusapan ito ng lalaki na magbigay ng huling hatol. "Sandali," wika ng matalinong kuneho. "Bago ako magpasya, kailangan ko munang makita ang eksaktong nangyari upang maging patas ang aking hatol. Ipakita ninyo sa akin kung nasaan kayo bago nagsimula ang usapang ito." Bumalik sila sa tabi ng hukay. "Tumalon ka muli sa loob, tigre," utos ng kuneho. "At ikaw naman lalaki, tumayo ka rito sa itaas." Nang makatalon na ang tigre sa loob ng malalim na hukay, nagtanong ang kuneho. "Ngayon, tigre, paano ka nakalabas kanina?" "Ginamit ko ang trosong inilagay ng lalaki," sagot ng tigre.
Ngumiti ang kuneho at tinanggal ang troso. Ngayon, lalaki, huwag mo nang ibaba ang troso. At ikaw naman, tigre, manatili ka riyan dahil hindi mo alam tumanaw ng utang na loob sa nagligtas sa'yo. Muling nagpatuloy sa paglalakbay ang lalaki ng ligtas, habang naiwang nag-uungal sa hukay ang tusong tigre. Mensahe ng kwento. Ang kabutihan ay dapat suklian ng kabutihan, ang panlilinlang ay may kaakibat na parusa. Ang hatol ng kuneho, isang pabula mula sa Korea.